umaga ay makikilala rin po natin ang Pinay OFW na si Marjorie Celorico. Isang taon nang nagtatrabaho bilang kasambahay sa Saudi Arabia. Panoorin natin ang kanyang kwento. Namasukan bilang kasambahay sa Saudi Arabia si Marjorie Celorico noong July 2019 lang. Tubong Maynila at 40 anyos ang kababayan natin na manghihingi ng tulong ngayong umaga. Hirap man dahil sa dami ng trabaho ay baliwala ito para kay Marjorie dahil kailangan niyang kumayod para sa mga mahal sa buhay. Nitong Marso lamang ay ibinenta siya ng kanyang amo. Dito na nakaranas ng pagmamalupit si Marjorie sa kanyang bagong amo. May pagkakataon pa nga na nasasapak siya nito sa tuwing hindi natutuwa sa trabaho niya. Bukod sa pananakit at pagmumura, ay binabawasan din daw ng kanyang amo ang kanyang sinasahod buwan-buwan. Humingi na ng tulong ang asawa ni Marjorie sa Manpower Agency na nagpasok sa kanya, ngunit hindi pinansin ang kanyang reklamo. Hindi naman kaya ni Marjorie ang panggigipit at pagmamaltrato sa kanya, kaya dumulong siya sa Rise and Shine Pilipinas. Hiling naman niya sa ating pamalaan ang kanyang agarang pag-uwi sa Pilipinas. At dahil po sa time differences at sa sitwasyon na rin ni Marjorie doon, ay hindi natin siya makakapanayam ng live. Kaya naman sa pamamagitan ng isang pre-recorded interview ay nagpakwento tayo mula mismo kay Marjorie. Panoorin natin ito. Nais ko po sanang humingi ng tulong sa ating embahada. At dito na rin po sa PTV4 na sana matulungan kaming makauwi. Kinausap kami ng boss naming lalaki na sila'y mag-iibang bansa at hindi nila kailangan ng katulong doon. March 8, nag-umpisa kaming magtrabaho. Okay pa naman. Hanggang sa 3 weeks na pagtatrabaho namin, doon na namin naobserbahan ang totoong ugali niya. Salbahe siya. Isang araw na nagpaluto siya ng noodles sa kasama ko. Pero siya rin naman ang nagsabi na isa lang. Kumbaga, siya ay hindi nabusog. Nagalit siya. Pinalo ang kamay ko ng kutsara. Tapos, sobrang galit niya sa kasama kong Pinay dahil siya nga ang pinaluto. Sabi niya, kaya niyang basagin ang plato sa mga ulo namin. Wala siyang pakialam. Nagtatrabaho kami 18 to 20 hours. Minsan umabot kami ng 24 hours. Kahit hindi yan Ramadan, same pa rin ang pagtatrabaho namin. Wala kaming karapatan magreklamo. Kahit ano daw gawin niya sa amin, kaya niyang bayaran ang buhay namin. Aldo, nasa kabilang linya natin ang asawa po ni Marjorie, si John Celorico. Magandang umaga po sa inyo, Sir John. Dayan Kirar po ito with Aldo Bendio sa Rise and Shine Pilipinas. Kamusta po ang inyong asawa? Kailan niyo po siya huling nakausap? Nagkakausap po ba kayo ni Marjorie, sir? Opo, mga nung kagabi lang po. Kamusta raw po kanyang sitwasyon ngayon, sir? Okay naman po, ma'am, kasi kung minsan pag hindi nagalit yung amo niya, okay naman. Anong pinakahuling mensahe ni Marjorie sa iyo, John? Yun na nga po, sir, humingi po siya ng tulong po sa agency. Bale, sabi ng agency po, yung nung June, nung humingi po ako ng tulong, mag-ano daw ako sa POAA, mag-email po. Tapos yun po, humingi ako ng number sa kanila, tsaka makausap yung manager nila. Pero yung binigay po na number, yung sa katiwala lang po ng agency, tapos lagi na lang po, hindi naman nagre-ring po yung ang cellphone ng manager nila po. Ilang beses ba kayo sa isang linggo, sa isang araw, nag-uusap? Pinapayagan ba siya ng amo niya na Opo, ngayon, makausap sir, mo siya okay sa na po, telepono? pinayagan po.
Nung nakaraan po kasi kinuha po yung cellphone nila mga siguro kulang-kulang isang buwan saka hindi po sila pinapagamit. Okay. Sir John, ilang taon na nagtatrabaho sa Ibayong Dagat ang iyong asawa? Bali, ano na po siya, ma'am, 1 year and 3 months na po, mga gano po, ganyan po. Okay, Sir John, Aljo, para sa tugunan din po yung panawagan ni Marjorie at ng kanyang asawang si John, ay nasa kabilang linya rin po ng ating komunikasyon ang Deputy Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA, si Ms. Mocha Uson. Rise and shine po, ma'am. Magandang umaga po ulit sa inyo. Rise and shine, magandang umaga po, Ma'am Dayan, Sir Anjo, at sa asawa po ng ating OFW na si Sir John. Magandang umaga po. Opo. Correct. Ma'am Mocha, bago po natin pag-usapan po itong storya po ni Marjorie, ay kung ating pong maalala ay may nakausap rin po tayo 2 weeks ago, nakapanayan rin po namin kayo. Follow up lang din po namin, Deputy Admin Mocha, ito pong kaso ni Maria Concepcion Estrella. Kung hindi po naalala, meron rin po siya nung iniinda sa kanyang mata. Ma'am, kamusta po ang kanyang sitwasyon? Natawagan niyo po ba siya? Meron po kasi kaming update na hindi po ata siya nakakarinig po ng update po from OWA, ma'am. Natawagan na po ba natin si Estrella? Nakausap po natin si Maria Concepcion. At ganun pa rin po yung kanyang sitwasyon dahil po yung kanyang pagpapauwi po ay nakadepende po yan sa kanyang employer, yung sa pag-issue po ng exit visa. At nag-update po sa atin ng Polo Welfare Officer po natin, nakausap po nila si Maria Concepcion, I think a day before her interview dahil aware po sila sa kanyang sitwasyon. At yun po tayo nagkakaroon ng pahirapan sa pag-issue ng exit visa ng employer. Kaya po ang kailangan mag-negotiate po doon ay ang kanyang agency. At tututukan po natin yung kanyang Philippine Recruitment Agency dito para po pag-ugnayan sa Foreign Recruitment Agency dyan sa Saudi dahil may mga demands po na hinihingi yung kanyang employer katulad ng refund at marami pang iba. Ngunit, tututukan po natin ito at kung talaga po hindi pa action po, yung kanyang agency ay idudulog na po natin ito sa ating Labor Secretary, si Secretary Bebot Belli III, para po tapikin o paluin yung mga ahensya dito sa ating bansa na palagi nila nagpapadala ng ating mga manggagawa doon pero pag nakarating na po sa Ibayong Dagat ay pinababayaan po nila. Okay, Opo. Halos kapareho po ang istorya nito, Ma'am Mocha, si Marjorie kay Maria. Paano natin siya bigyan ng assistance ng OWA at gusto na rin po niyang umuwi sa Pilipinas, Ma'am Mocha? Opo, si Marjorie po ba ay nasa Jeddah? Saudi Arabia, kung nandyan pa si John, yung asawa niya, John? Andito po, sir, andito pa po. Saan siya? Sa Jeddah, sa Saudi Arabia, saan sa Middle East? Opo, sir, sa Jeddah po. Dati Jeddah. po kasi sir, sa Riyadh. Okay. Nasa Jeddah po, Ma'am Mocha. Hindi po, sir, sa Opo, Sir Jeddah po Anjo, sila ang ngayon. gagawin po natin, John? dahil ang sabi nga po ni Sir John, yung numero na ibinigay sa kanya na ahensya ay katiwala lang at hindi sumasagot, diretso na po tayo sa ating Polo Welfare Officer dyan po sa Jeddah. Mga masisipag po natin mga Polo Welfare Officer, nagkakasakit rin po sila dyan because of COVID, pero po ipapakontak po natin si ating Marjorie para po malaman yung kanyang sitwasyon. Yung ating Polo Welfare Officer po, kailangan pong makausap yung recruitment agency dyan sa Saudi na siya makikipag-negotiate naman po dyan sa kanyang employer. At sasabihan po natin ng ating Polo Welfare Officer na sabihan yung recruitment agency dyan sa Saudi na makita po ng personal si Marjorie para malaman po ang kanyang kalagayan po. Okay. John, nakikinig sa'yo si Deputy Admin Mocha Uson. May personal ka bang nais ihingi ng tulong mula sa OWA? John, go ahead. Sige po, ma'am. Ma'am, tingin ko lang sana po yung tulong, ma'am. Kasi, ma'am, hindi niya na po kaya, ma'am. Kung minsan po, 16 to 24 hours po yung trabaho nila. Tapos, binabawasan pa po yung 200 or 300 kada buwan yung sweldo nila. Tapos, wala po silang day off kaya sa isang buwan. Lalo na po, ma'am, pag may okasyon po, maabot po na 36 hours yung trabaho nila, ma'am. Tapos, yung pagkain pa po nila, ma'am, shoulder nila, ma'am, saka yung mga personal na kailangan, hindi po sila binibigyan po ng amo nila, ma'am. Kaya gustong-gusto na niya umuwi kasi ganun po yung sitwasyon nila doon.
Taga saan po kayo, Sir John, ni Ma'am Marjorie? Dito po ma'am sa Novaliches, Quezon City po. Opo, sige po. Kunin ko na rin po ang inyong contact details para po mabigyan po kayo ng personal update po mula kay Ate Marjorie pag nakausap na po natin yung ating Polo Welfare Officer dyan po sa Jeddah. Alright, so after probably this discussion, ay ibibigay natin yung mga contact details ni John para personal daw na magbigay ng update si Ma'am Mocha para sa sitwasyon ni Marjorie. Alright, Ma'am Mocha, I'm concerned kasi may mga paulit-ulit rin yung ganitong kaso, di ba, Aljo? We hear stories like this. Paano po kaya magiging preventive yung ganito pong, yung kumbaga hakbangin po ng OWA and other concerned agencies? Para siguro ba kailangan bang mag-monitor tayo sa mga agencies? How can we be more preventive rather than reactive po, Ma'am Mocha? Concerning stories like this mo na. Ayun, tama po kayo dyan, Ma'am Dayan and Sir Anjo. Buti na lamang po, yung kalagayan po ni Ate Marjorie ay hindi kasing dala na kalagayan po ng iba po nating mga OFWs. Pero syempre, we treat them as equals yung kanilang mga sitwasyon. Alam po ninyo kasi, syempre, hindi naman po natin mapipigilan na umalis yung ating mga kababayan na mag-abroad. Ngunit, pagdating po nila doon ay naninibago po sila, culture shock, at yung mga employer po na hindi tumutupad sa mga nakalagay sa kontrata. Tama po kayo dyan, dapat nga po hindi reactive lamang, dapat sa umpisa pa lamang po. Ideally, sana po wala na tayong mga kababayan na mag-abroad, pero dahil po sa kailangan ng pinansyal, napipilitan po sila. Dapat po talaga yung mga recruitment agencies po natin dito sa Pilipinas ay i-improve pa yung kanilang serbisyo. May mga irresponsableng mga recruitment agency, pero meron din pong responsable. Siguro po kailangan po ng mas strictong penalties po dun sa mga recruitment agency na nagpapabaya. At dapat kailangan ipaalam talaga nila sa mga workers natin kung ano yung totoong sitwasyon dyan po sa Middle East. Dahil hindi po talaga biro na mag-abroad po, lalo na po sa Saudi, Kuwait, at ibang parts pa po ng Middle East. Opo. Kamusta po ang kasunduan ng pamahalaan natin at ng gobyerno ng Saudi Arabia katulad ng kasunduang pinasok na pagkasunduan ng Pilipinas po, Ma'am Mocha, sa Kuwait na dapat at least ay makapagpahinga ang ating mga kababaeng OFW doon ng 7 oras na tulog. Yung cellphone nila ay dapat ibigay sa kanila para constantly makakausap nila ang pamilya nila sa Pilipinas. At saka yung pasaporte, kung maaari ay hindi nila isusuko, isusurrender, ibibigay doon sa kanilang mga employer. At 24/7 bang bukas ang ating embahada or polo office dyan sa Jeddah or sa Riyadh man lang, Saudi Arabia, para sa ganun ay pwede agad-agad na makakapunta roon ng ating mga kababayan kung sakasakali sila po ay inaabuso na talaga ng kanilang mga amo. Ang kailangan pong gawin po, Sir Anjo and Ma'am Dayan, sa mga ganyang pagkakataon, ang una pong kailangang pagsabihan ng ating mga manggagawa ay ang kanilang kamag-anak para po madokumento ito at malaman po na pinagdadaanan. At yung kamag-anak naman po, dahil po nga sa time difference po, hindi naman po 24 hours bukas sa embahada natin, hindi po sila po pwedeng pumunta dyan sa Polo Welfare Officer po natin. May mga contact numbers po, maging sa Facebook. Yung kamag-anak po dito sa Pilipinas ang magbibigay impormasyon po dito po sa ating mga opisina sa Pilipinas, mga regional offices po ng OWA. At meron po tayong hotline 1348 dito po sa ating bansa para po sa mga anak ng mga OFWs. At Sir Andrew, patungkol sa sinasabi nyo na yung agreement between the labor government po nitong Saudi or Kuwait at Pilipinas, siguro pong maganda si Secretary Bell po ang magbibigay ng status. Pero nakarating na rin po sa ating secretary yung mga pinagdadaanan po ng ating mga OFWs na halimbawa sa Kuwait, mayroon po na hindi pa rin sumusunod. Meron pong hindi pa rin ibinibigay yung kanilang passport, meron pong hindi pa rin nakakakuha ng day off. At siguro proseso po ito dahil first time po na humihingi po ng kondisyon, demands ang ating bansa dyan sa Kuwait. At it's a process po of negotiations. Pero importante po na simulan na at meron din po sumusunod dito. Opo.
Okay, also Mamoka, kasi base dun sa kwento ni Marjorie kanina, yung kanyang sitwasyon na pinaabuso siya ng kanyang amo, pinarating niya sa kanyang concerned na recruitment agency. Sabi niya, parang binaliwala yung kanyang kwento. If proven po na nagpapabaya po talaga itong kanyang recruitment agency na hindi umaaksyon sa kanyang mga reklamo, ano po ang kaharapin po nitong mga irresponsible recruitment agencies, Deputy Admin Moca? Yes, opo. I have personally witnessed yung ganyang kaso. Halimbawa, nung nasa opisina po kami, ni Dole Secretary Benjo III, meron po tayong kababayan na Pinay. In fact, katukayo ko pa, taga Pangasinan din. Siya po ay pinagsamantalahan po dyan sa Saudi. At yung ating secretary, pinatawag yung recruitment agency dito sa Pinas, pinagharap-harap po at binantaan po ni Secretary Beldio na kung mauulit pa ito, bakit pa kayo nagpapadala ng mga kababayan natin dyan sa employer na yan? Kung hindi nyo aalagaan yung mga manggagawa nyo, ay ipatitigil namin kayo. At nakita ko po yung galit ni Secretary Beldio. So, ang mangyayari po dito, ididiretso na po natin ito sa ating secretary para po ma-warningan po yung mga irresponsibleng recruitment agencies na nagpapabaya ng kanilang mga employers. At tatanungin nyo kung ano yung mga kahihinatnan, maaari po silang masuspinde. Parang joint and severally liable yata, solidary liable. Itong batayan sa batas, nabasa ko po yan na Mamoka, ang mga pabaya ng mga recruitment agencies. Samantala, Mamoka, nasa kabilang linya pa rin natin si John. John? Sir, dito pa po. Opo, may mensahe ka ba para sa asawa mo kung sakaling mapanood niya ang ating broadcast ngayong araw na ito? Meron po. Sige, go ahead. Magpakatatag ka dyan. Ang humingi na ako ng tulong dito. Hindi ko lang alam kung kailan ko pa makakauwi, pero dito lang naman kami ng mga pamilya mo at saka mga anak mo na nagmamahal sa iyo. Opo. Okay, sige. Thank you, John. Ma'am Moca, mensahe na lang po sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na mga OFWs natin na hindi maiwasan, may mga ganitong klaseng talagang mga ordeal dyan po sa Middle East. At yung pang nagbabalak na umalis ng bansa para mamasukan bilang mga kasambahay sa mga bansa dyan sa gitnang silangan po. Una-una po, maraming salamat po sa inyong programa, Sir Anjo, Ma'am Dayan, Rise and Shine. Dahil po ito po isang platform para po makapag-sumbong, makalapit po ang ating mga OFWs. Lalo na po ngayon na hinaharap po natin itong pandemya, na hindi rin po inaasahan na maging yung ating mga polo welfare officers po ay nagkakasakit din po. Ngunit gagawin pa rin po natin ang lahat para po matugunan ang inyong mga pangailangan sa ating mga OFW sa ibang bansa na nakakaranas po ng paghihirap o mga ubuso. Una-una po, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga kamag-anak. At ang inyong mga kamag-anak naman po, dito sa Pilipinas, makipag-ugnayan po sa ating mga OWA regional offices. Very active po sa Facebook ang ating mga regional offices. Just search Overseas Workers Welfare Administration. Andoon po ang iba pong mga contact numbers, contact details. At meron din po tayong hotline 1348. At huwag po kayong mag-alala, tiwala na po tayo sa ating Panginoon. At magtulong-tulong po tayo, gagawin po natin ang lahat para po makauwi na po kayo sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong panahon na Deputy Administrator Moca Uson para po sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababaeng OFW. Mabuhay po kayo, ma'am. Ingat. Thank you always for your time. Pasalamatan rin po natin si John at si Marjorie Celorico sa pagbabahagi po ng kanilang kwento sa ating pong tanggapan dito po sa Rise and Shine Pilipinas. At makakaasa po kayong gagawin po natin ang ating makakaya para mapauwi na itong si Marjorie sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas sa tulong na rin po ng ating pong mga government